start yung teleserye. Kasi I've known Ate Shai for tagal na, pero never kami magkasama sa project. And, barkada sila nila Casey. Yes, super close kami ni Casey before. And ako kabado ako. Every project na that I start doing, lagi akong sobrang kabado. Mas lalo kasi megastar. So, yung mga first scenes namin, oh my gosh, yung Tagalog ko, baka nahihirapan ako, oh my gosh, oh nakakaya naman, parang nabubulol ako, oh my gosh, sobrang megastar to, sobrang nakakaya talaga. Tapos, yung patience ni Ate Shai, parang, no, kaya mo yan, anak, okay lang, kaya mo yan, just breathe in, breathe out. Yung parang sobrang patient siya, yung parang, ang bait niya, sobra. Kasi yung first scenes namin, magkasama kami dun sa office. Yung balakang ko, di ba masakit? Oh my gosh, I felt so bad. Parang paulit-ulit yung mga eksena. So I felt really bad. But grabe yung kabaitan ni Ate Shai. She's so patient. And yun nga, actually, nakakamiss yung grupong to because it was such a joy doing this project. Not only because ang ganda ng kwento, but the cast. Super joy. Yeah, sobra. I mean, first time with, Miss J and Elise and Kuya Eric and but si Jules, we've worked together before. So, but yeah, just made the set so just you look forward to going to work. Yeah. Thanks, Sam. Elise, ikaw naman. And because of her, I go. No, okay, wala. Yun, naki-years na kami. Hindi na kami makaka-move on dyan. She introduced me to something that helps me with my diabetes. Dahil gusto lang si Sam kasi parang anak ko. So parang nababother ako dun sa, yun, pag sorry siya na sorry, siya, no, take as long as you need. Pero sabi ko, if I go through that, you also be patient with me, ah. Kasi hindi naman laging A-game ka eh. Right. Diba? May araw na low bat ka kahit gusto mong Tapos, ayun, tapos iniisip ko siyang hirap nung lagay ni Sam. Inaalala na nga yung pag-Tagalog niya, hindi pa makakain ng sugar. So, dinadalan ko siya kung ano-ano, yan, mga popcorn. Parang mother, no? Yes. Actually, I like mother. Sobra. Super. And then, Elise, ikaw naman? Well, for me, syempre, I wouldn't pass up the opportunity to work with yung mga pangarap ko po talagang makatrabaho. And all of them, really, some of them I've worked with already, si Miss J, but the others, first time working with them, kahit hindi pa sinasabi siguro, nung time na hindi pa sinasabi sa akin kung ano talaga yung character, sinabi pa lang kung sino yung makakasama. Go na ako agad. Kasi hindi ko talaga mapapalagpas na hindi makatrabaho ang mga taong nakatrabaho ko ngayon. And since now, very intentional na din kasi ako sa pagpili ng trabaho because I also want to spend more time with my kid. So ito yung isa sa hindi ko matanggihan and I won't regret it. Yeah. Kasi MJ, of late, yung mga projects na ginagawa niya sa Dreamscape, ang gaganda. Talagang tumatak Ganda yan sa Yes. portfolio mo. I know. Diba? No? Alright, Alan Sancon will ask the next question. Alan. Please, tayo ka. Hello po. Hello, good afternoon. Congratulations. I was there dun sa screening sa Gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. At finally, mapapanood na sa Free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman din naman to parang kaila dun sa mga tao, yung sampala ni Janice saka ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba, kitang-kita. So curious lang kami kung how do you prepare for that? Nag-usap pa kayo, kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampalan nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung kami ninyo. Janice. Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent, kung payag ka ba o hindi. Kasi Pareho kayong okay sa inyo. more than the preparation for the sampal, it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, we sure we're on point. Kasi di ba, pagka ganong may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Huwag na tayong umarte, minsan masakit talaga. So di ba, ang gusto mo yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, diba? So, you try and make sure that you give your best sa eksena yun. And it has to be something na pag pinanood ng tao, kaya pala sila nagsampalan. O, diba? Yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga.
Si Ate Pwede ko Sha. pong dagdagan. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya. Pareho kami kasi old school kami pareho eh. Halos sabay kami naging nagdalaga ganun. So parang kami hindi yung tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami, kasi sinabi ni Direk, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang eh pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Tsaka yung lines namin, nagbabasa kami, nagbabatuho kaming lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung eksena, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines, may memoryahin mo, wala pang emosyon. Tapos iba-block ka ni Direk kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paalis, ganun. Pag tapos na yun, na-memorize mo na lahat ng instructions at yung lines mo. Mag-rehearse lang kayo ng ka-eksena mo, wala pa masyadong emosyon, movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang hanggat hindi natatapos yung eksena, akala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto mo matapos ng eksena. Ganun. Pero nakahanda kami. So for sure, isa yun sa abangan ng mga audience. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo. Oo, yung di ba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din, parang yung mga likes namin, yung mga nakakatuwa nga, tapos nung nalaman ko nga, kinilig nga ako. Parang ngayon na kami nagkaroon ng chance magkausap at kwentuhan. Grabe, ang gagaling nyo, sobra. Ikaw din naman, Erica. Hindi, I know, pero, hindi, joke. Hindi, pero ang gagaling yung mga eksena nyo, pag pinapanood, napapaano ka eh. Ayan na naman Yun siya. na. Ang galing, sobra. Thank you. So yung question ko for Julia. Julia, alam naman nating kumbaga pagbabalik mo sa teleserye, di ba, after a long time. And then, how is it working with these two great actresses, di ba, si Janice saka si Ate Shawi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila at this time katrabaho mo na sila ngayon? Sobrang karangalan. May awkward lang pakinggan mo, pero sobrang karangalan. Kasi, syempre, hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng chance na makatrabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Diba? Parang iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami kong natututunan. Watching them, magkaroon ng eksena with them. Tapos off-cam din, syempre yung relationship na na-build namin off-cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ako matuturing na ang Saving Grace is a very, very special gift para sa akin. Kasi parte sila doon. Ayan. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Sayang wala si Zia Grace, no? Si Christian Bables, si Janet Jenica also. rin. Oo. Kaya sila tatlong Sayang. Si Jenica is not feeling well, so she No, yeah, not another feeling mother. well. Oo. Galing Si siya. Zia, sayang, Si Zia din, no? sayang. Kamusta? Up to now ba? Kikita pa kayo? Hindi pa nga kami nakikita Tagal ulit na, eh. oo. Saka may side kwento po. Siyempre, mahilig ako sa bata ever since. Pero kapag may eksena na kami, masiguro mga few taping days na, siyempre mabigat yung mga eksena. Kailangan yung mga time pa na yon nagpipigil ako ng emosyon. So umabot sa point, hindi ko na siya masyadong kinakausap. Kasi nahihirapan ako iproseso na magkaroon ako ng wall, kasi yun yung character ko dun sa few episodes. Pero attach ako sa kanya off-cam. So talagang umabot sa point, tinataguan ko siya. Yun nga daw. Tinataguan ko talaga Hindi ka daw siya. nag-hide sa Mama tawag bagets. niya kay Julia. Nag-hide talaga ako kasi nga, yung feeling ba na, syempre, hindi mo naman masasabi sa kanya na pag-take, hindi ako masyadong or syempre, ang hirap i-proseso sa bata na take, magagalit siya sa akin, ganito. So ayokong i-explain yun kasi ayokong malito siya dun sa ako off-cam, ako on-cam. So ang ginawa ko, ako yung nag-adjust, nagtago talaga ako kasi pag umiiyak na siya, nahihirapan ako na ako na yung nawawala rin sa character kasi nga, syempre bata eh. Tapos ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya. So, ang hirap. Tapos, ang sarap din sa pakiramdam na makatrabaho ng ganong kagaling na bata. Bago ko tawagin si Kuya Oji, siya ang next na magtatanong ng next question. Janice, naging child star ka eh. Kung anong rating mo dun sa bagets? Okay naman. Actually, buti nga, sa nakikita ko, ang daming ang tumutulong sa kanya ngayon. You Okay. know, yung mga child stars of today, they're still very lucky.
Kasi maraming tumutulong sa kanila to motivate them. Nung time namin, wala naman masyado nagmo-motivate. Yung mga gagawin na nanay ko yun sa akin. Hindi naman artista yung nanay ko, malay ba niya? Diba? So dati, you had to do things on your own. Siyempre, sasabihin lang ng director sa'yo kung anong gagawin mo. Pero iba yung motivation kasi now kesa sa amin before. So, that's why they're actually really luckier than nung time namin. Julia, ikaw, going Bulilit Days, so paano? Ayun, kinakausap ko si Zia, sabi ko sa kanya, pag na-enjoy mo tong work na to, lumaki ka, huwag papasok sa ulo mo. Kasi privilege na sila this time. Feeling ko tanda ko, privilege na siya na nagkakaroon na ng may acting coach, tapos may magpoproseso ng eksena lang yun, ito yung reality. May magde-debrief. Yes, magde-debrief. Sa na-try namin ni Catherine, wala, ikaw magpoproseso na namatay yung nanay ko dito. Namatay nga ba yung feeling ba na paano kung matatapos yung emosyon na yun? Minsan, aabot ka po sa point na kapag naramdaman mo na yung eksena, ang hirap din mag-snap out eh. So yung iyak mo na yun, walang magsasabi sa'yo na, oh, snap out. It's just a scene. Ikaw magpoproseso nun. So, ang swerte na talaga nung new batches talaga kasi meron ng guidance. O yung mga teen years naman ni Eric sa ni Mega. Sabi before I go to you. Kasi teen